Okay, so ang text po natin ngayon ay manggagaling sa Matthew, Mark at saka Luke. Yung kasaysayan, kasi narrative ito eh. Kasaysayan na iba-ibang anggulo ang tingin ng sumulat. Pero iisa lang ang sinasabi. Iba-ibang anggulo lang ang pagkakapahayag sa atin sa narrative na ito. Okay? At ito po ay patungkol sa babaeng may sakit, dinudugo siya sa loob ng 12 taon. At ang kanyang pakay sa Panginoong Hesus ay mahawakan lang niya ang laylayan ng Panginoon ay okay na, gagaling na raw siya. Yan ang pananampalataya, mga kapatid. Okay? Yan po ang pananampalataya. Ngayon, buksan po natin o basahin natin sa Matthew chapter 9 verses 18 to 22. Babasahin ko sa wikang Tagalog, sabi ito, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sabi ko nga po sa inyo, yan ang totoong pananampalataya. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon day, gumaling ang babae. Yan. Ito naman ay sa Marcos, sa Marcos chapter 5 verses 21 to 34. Ibang anggulo naman ang pagkakasulat o pagkakahayag ni Marcos sa isang narrative na ito. Okay, sabi dito sa verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po, bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo ng damit ninyo? Subalit lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari at siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na
at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Sa Lucas naman, sa account naman ni Lucas, itong narrative na ito naman ang kanyang pagkakasalaysay, ano? Sabi ko nga po sa inyo, ito ay iba't ibang anggulo ang pagtingin ng iba't ibang sumulat ayon no sa tatlong iba't ibang sumulat ng mga alagad ni Jesus. Sabi sa verse 40, Luke chapter 8, 40 to 48. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya ay hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isang anak ng babae na maglalabindalawang gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at tinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon day tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisisik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Nararamdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim. Alam pala ni Jesus yun, no? Hindi pala maililihim ang kanyang ginawa. Siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya ay agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na, no? Umuwi ka ng mapayapa. Praise the Lord. Yan po ang iba't ibang anggulo ayon sa pagkakalahad ng mga sumulat ng iisang kwento lang. Okay, nakita niyo po, no? Medyo mahaba nga lang ang pagkakabasa, pero very interesting, di ba? Kasi tatlo ang sumulat sa iisang narrative, pero iba't ibang anggulo ang pagkakasabi. Kasi dito nabalitaan ng mga Hudyo sa hilagang kanluran, baybayin ng lawa ng Galilea, ang pagbabalik ni Jesus mula sa Decapolis. At alam nyo naman, noong panahon na yan, ang pangalan ni Jesus ay sobrang popular na. Bakit? Dahil nga sa mga kakaibang mga milagro na hindi talaga pangkaraniwan ang kayang gawin ng Panginoong Jesus. Bakit po ganon? Kasi alam naman po natin na ang Panginoon ay Diyos kasi. Kaya wala talagang imposible. Naalala ninyo sa pinag-aaralan natin every Tuesday, di ba? Yung attributes of God. Na ang attributes ng Father ay attributes din na taglay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ganon na kahit na maiksi ang kamay o paa o kaya bulag ang isang tao mula pa nung siya ay isinilang ay nakakakita, nakakalakad, no? Mga ganon. Kasi nga, sa Diyos ay walang imposible at sa Jesus po kasi ay Diyos at sa Kanya ay wala pong imposible. Yan. Now, malamang na napabalita ang pagpapahupa ni Jesus ng bagyo. Malamang, no, narinig siguro nila na nung ang Panginoong Hesus ay kasama ng mga disciples at habang sila ay naglalayag, ay sinalubong sila ng napakalakas na bagyo at siguro narinig nila na ang Panginoon ay sinaway ang bagyo at biglang tumahimik. No? Na imposible talagang mangyari kung ang gagawa nun ay pangkaraniwang tao lamang. Pati na ang pagpapagaling niya ng mga lalaking sinasapian ng demonyo. O hindi lamang isa yan, kundi mga lalaki na mga sinapian demonyo at pinagaling ang Panginoon. Kaya napakaraming tao ayon sa Mark, no, sa Marcos chapter 5 verse 21, napakaraming tao ang nag-aabang sa tabi ng lawa
marahil sa Capernaum para salubungin si Jesus. Nasa baybayin pa lamang siya. Sabi po rito sa Mark chapter 5 verse 21, no? Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Yan. Ako po ay nangangarap na dumating ang panahon na makakita tayo ng mga ganito, no, sa ating kapanahunan. Kahit wala na ang Panginoon Jesus. Pero nandito ang salita ng Panginoon na nagpapatunay na ang Panginoon, no, ay totoong Diyos at ngayon ay nasa business pa rin ang pagliligtas. No, sana dumating at makita natin ang napakagandang yugto, no, sa panahon ng kasaysayan natin. Nadudumugin tayo kasi sila ay talagang nag-aantabay at sabik na mapakinggan ang pangalan ng Panginoong Hesus. At ako po ay nagpupuri kasi kita nyo ang attendance natin ngayon. Karamihan po ng attendance natin dito is per family, kaya napakarami pong sumusubaybay. At ito po talaga ay nakaka-bless na mga kapatid. Nakaka-bless talaga na per families po to halos. And praise the Lord for that. Na ito po ay nagpapakita lamang sa atin na tayo po ay sabik na sabik sa salita ng Panginoon. At sabik na sabik tayong makita at marinig ang mga ginawa ng Panginoon noong kanyang kapanahonan at kahit na sa panahon natin ngayon. At isa sa mga sabik makita si Jesus ay si Jairo, no? Isa siyang punong opisyal sa sinagoga roon. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at paulit-ulit na nagmakaawa. Sabi po sa Mark chapter 5 verse 23, nag-aagaw buhay po ang aking ang anak kong dalagita, sabi niya. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Nandito po ang isang ama. Although siya po ay nakita lamang niya si Jesus na dumaan at siyempre naririnig na niya ang mga ginagawa ni Jesus at alam niya ang kakayahan at pwedeng gawin ng Panginoong Jesus. Narinig din niya marahil na si Jesus ay dakilang manggagamot. Kaya siya nagmakaawa at nagpatira pa. Maganda pong gesture yan kasi ang pagpapatira pa po ay larawan ng pagmamakaawa. So, pwede po natin gawin yan sa pribadong mga pananalangin natin. Kung talagang masyadong mahalaga ang ating hinihingi, bakit hindi natin gawin yan? No? Wala naman nakakakita. Tayo po'y magpatira pa sa harap ng Panginoon at magdasal at hingin ang mga kailangan nating hingin mula sa Panginoon. At yan po ang ginawa ni Jairus. Ano? Now, pakikinggan kaya ni Jesus si Jairo at pagagalingin ang minamahal at kaisa-isa nitong anak, no? Na 12 taong gulang lamang. Makita po natin sa Lucas chapter 8 verse 42, no? Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, so ibig sabihin pupunta siya sa bahay ni Jairo para pagalingin, no? At buhayin yung kanyang anak. Kaso siniksik siya ng mga tao. At alam niyo po, pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak. Bagamat napakaraming tao noong panahon na yon at siksikan talaga, pero pinagaling ng Panginoon. No? It doesn't matter. Pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak na may sakit. Now, habang papunta sa bahay ni Jairo, napaharap si Jesus sa isa pang makabagbag ng damdaming tagpo. Yan, ano? So, ibig sabihin, nung papunta pa lang siya sa bahay ni Jairo, ay may pumukaw ng kanyang pansin. At ang kumuha ng kanyang pansin ay, sabi po ay, makabagbag damdaming tagpo. Ibig sabihin ay, pwedeng nakakaawa, no? Na kailangan talagang tulungan, no? Humihingi talaga ng tulong. Humihingi ng awa sa Panginoon, no? Now, marami sa mga taong sumama kay Jesus ang sabik na makita siya. Ito po mga kapatid ay alam ko po na walang masama na maraming tao ang gustong makalapit sa Panginoon kasi gusto nilang makakita ng mga himala na ginagawa ng Panginoon.
Pero alam niyo po mga kapatid, wag lamang himala ang ating antaing makita sa Panginoon, no? Hindi lang po dapat 'yun ang ating, ah, hanap-hanapin, kundi gusto natin lumapit sa Panginoon kasi gusto natin siyang mapakinggan. Gusto natin lumapit sa Panginoon kasi gusto natin siyang paglingkuran. Gusto natin lumapit sa Panginoon sapagkat siya'y mahal natin. Sabik tayo sa Kanya. No? Dapat, yun po ang magandang attitude. I think, may dahilan kung bakit sinabi sa banal na kasulatan, ang dahilan kung bakit lumalapit at nagkakagulo ang mga tao kapag dumarating si Jesus. No? Para lamang makita nila ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Wala po ko, I have nothing against sa mga taong gustong makita ang himala na ginagawa ng Panginoon. Ngunit ako po ay hindi masaya na yun lamang ang gusto ng mga taong lumalapit kay Jesus na makita ang kanyang mga himala. Hindi lang po dapat yun. Dapat po lumalapit tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Lumalapit tayo sa Kanya dahil siya'y tagapagligtas natin, dahil mabait siya, at gusto natin maluwalhati ang Kanyang dakilang pangalan. Di ba mga kapatid? Dapat ganun po. No? Maraming sa mga taong sumama kay Jesus, ang sabik na makitang maghimala siya. Yun lamang ang gusto nilang makita sa Panginoon. No? Dapat, bagamat nakikita natin ang mga himala na ginagawa ni Jesus, dapat ay sabik tayo makita sapagkat siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, di ba? Now, sabi po rito, pero isang babaeng sumusunod sa kanila. Yun pala ang nakita ni Jesus na talagang makapagdamdamin, no, natagpo. Merong isang taong sumusunod sa kanila o babaeng sumusunod sa kanila ang walang ibang iniisip kundi ang kanyang malubhang sakit. Now, siyempre kapag may sakit ka, talagang yun lang ang iisipin mo, no? Wala ka ng pakialam sa nangyayari sa kapaligiran mo. No? Yun lang ang inaalala mo. Lalo na, 12 taon siyang may sakit at pabalik-balik siya sa doktor. At sabi po sa banal na kasulatan na ating binasa kanina sa teksto natin, ay naubos na nga ang kanyang kabuhayan dahil po sa pagpapagaling. Okay? O pagpapagamot. Now, meron po ako nabasang komentaryo na hindi po mga doktor ang dahilan kung bakit naubos ang kabuhayan ng may sakit na babae. Hindi po. Tandaan po natin na 12 taon nang may sakit ang babae. At ang kanyang karamdaman daw, ayon doon sa nabasa ko, at ayon din sa salaysay ni Lucas, ay ang kanya pong karamdaman ay terminal. No? Sa tingin ko po ay cancer yun eh. Kaya hindi gumagaling, no? At napakamahal ng pagpapagamot. At sabi nga po eh lalo pang lumalala, no? Hopeless talaga. Oh, 'yun. Sa sobrang tagal ng gamutan, naubos ang kanyang kabuhayan. Ay hindi po ako agree doon sa sinasabi ng ibang mga nangangaral o nagpapaliwanag na ang mga doktor ay pinagsamantalahan itong babaeng ito. Hindi po ganoon mga kapatid. No? Dahil lang po sa tagal ng gamutan na hindi gumagaling ang kanyang karamdaman, kaya naubos ang kanyang kabuhayan. Okay? At si Lucas po ang nagbigay ng account na yan. Dahil nga po si Lucas ay servant ng Panginoon at siya po ay isang doktor. At binigyan po niya ng katwiran kung bakit naubos ang kanyang kabuhayan. Okay? So tapos na tayo sa segment na yan. Sabi rito, pero isang babae ang sumusunod sa kanila ang walang ibang iniisip kundi ang kanyang lubhang sakit. No, malubhang kanyang karamdaman. Mga 12 taon nang dinudugo ang Hudyong babaeng ito. Tandaan po natin ang babaeng ito ay isang Hudyo. Nagpatingin siya sa maraming manggagamot at naubos na niya ang lahat ng kanyang pera sa pagpapagamot. Nasabi na po natin yan kanina. Pero hindi siya gumagaling. Sa halip, sabi po sa Mark chapter 5 verse 25, sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Kaya sa paniwala ko po ay cancer ito. Kaya talagang hindi gumaling-galing. No? Hindi lang ah, ah, hindi lang
nakapagpapahina ang sakit ng babaeng ito. Hindi lang po ito nagpapahina, nakakahiya rin ito. Isasalaysay ko po sa inyo kung bakit ito nakakahiya. Remember, ang babaeng ito ay isang Hudyo. Okay? Karaniwan nang inililihim ang ganitong sakit sa mga Hudyo. Bakit po? Kasi ang taong o ang isang babaeng dinudugo ay hindi pwedeng lapitan at hindi po pwedeng hawakan ng kahit na sino. Sapagkat ayon po sa ceremonial law ng mga Hudyo ay siya'y marumi. No? Siya po yung marumi. Isa pa, ayon po sa mosaic, ito, kautosang mosaiko or mosaic law, no? Nagiging marumi ang isang babae sa ceremonial na para sa paraan kapag dinudugo ito. Yan, 12 taon siyang dinudugo. Kaya hindi talaga siya pwedeng hawakan ng kahit na sino ng panahon na yon. Can you imagine, hindi siya pwedeng makipag-fellowship, hindi siya pwedeng makipag-yapan, hindi siya pwedeng makipagkamayan kahit kanino dahil siya ay marumi. No? At yan po'y malungkot. No? May sakit na siya, terminal na sakit niya, hindi gumagaling. Pabalik-balik siya sa doktor, hindi siya gumagaling. Naubos na nga ang kanyang kayamanan o ang kanyang kabuhayan dahil sa kanyang papapagamot. O, tapos, bawal pa na ikaw ay lapitan. Di ba? Bawal pa na ikaw ay mahawakan ng kahit na sino, ng kahit na kamag-anak mo, ng kahit na asawa mo. Hindi ka pwedeng hawakan. Dahil ayon sa ceremonial law, kapag dinudugo ang babae, siya ay marumi. Yan po ay nasa Leviticus chapter 15 verses 25 to 27 na hindi na lang natin babasahin. Pero at least pinaliwanag ko na po sa inyo. No? Kaya ang sino mang humawak sa kanya o sa damit niya niyang natagusan ay kailangang maligo. Ano? Kapag na, nadiit lang o nagdikit lang sa kanya, kinakailangan maligo, no? At manatiling marumi hanggang gabi. Kahit naliligo na siya, marumi pa rin siya hanggang gabi. Kinabukasan lang siya i-declare according to their law na siya ay malinis na. Oh, malungkot talaga. Okay? Dito po sa Mark chapter 5 verses 27 to 29, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Yan, ito po yung patungkol sa babaeng dinudugo at may karamdaman na narinig niya, nabalitaan niya na gagawin doon ng Panginoon. Nabalitaan niya na dadaan ng Panginoon. Kaya, ang daming tao. Kaya ang ginawa niya, nakipagsiksikan siya. Yan po. Ugaliin po natin yan mga kapatid, na bagamat hindi siksikan ng Panginoon, no? Wala nakikipagsiksikan. Pero ugaliin natin yun na lumapit tayo sa Panginoon na parang nakikipagsiksikan tayo. No? Sa puso lang natin, sa isip lang natin, sa atin lang. No? Lumapit tayo sa Panginoon na parang meron tayong kaagaw. Ipakita natin sa Panginoon kapag may hinihingi tayo na napakahalaga na tayo makalapit, na mahawakan lang natin, no? Mahawakan lang natin yung kanyang o laylayan ng kanyang kasuotan. Gagaling na tayo. Yan po ang pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. No? Ugaliin po natin yan, mga kapatid. Bagamat hindi talaga siksikan. Nakita naman natin, no? Mga churches kayo, hindi naman siksikan. Pero dapat kapag tayo lumalapit sa Panginoon, yun ang attitude natin, na parang marami tayong kaagaw. At nakikipagsiksikan tayo na gusto nating mauna. Gusto nating mauna tayo mapakinggan ng Panginoon. Di ba? And I think, yan ang klase ng panalangin na talagang sasagutin ng ating Panginoon. No? Yan. Nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Yan. Mga kapatid, kahit imposibleng lumapit sa Panginoon, kahit na parang napakalayo niya, lapitan po natin, makipagsiksikan tayo kung kinakailangan. Makalapit lang sa likuran ni Jesus. No? At hinipo ang damit ito. Sabi sa verse 28 ng Mark chapter 5, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Kanya mga kapatid. Sinabi gayon ni Jesus, no? Sinong humipo sa akin? No, kita mo, no? Nung humipo nagtanong siya, sinong humipo sa akin?
Ano kaya ang nararamdaman ng babae o naramdaman ng babae nung marinig niya yun, 'no? Nagtaka nga si Pedro, 'di ba, sa tanong ni Jesus, eh. Kaya sinabi niya, "Guro, napakaraming tao ang sumisiksik sa'yo. O paano mong mararamdaman o paano mo nasabi na sino humahawak sa'yo?" Actually, lahat humahawak sa'yo. Nagsisiksikan nga, eh, 'no? Oh, kaya bakit nagtanong si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Oh, ipinaliwanag ni Jesus may sa Luke chapter 8 verse 45 and verse 46, "May humipo sa akin dahil alam kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nararamdaman pala ng Panginoon ano kapagka merong kapangyarihang lumalabas sa kanya 'no? Oh, 'di ba? Kapagka ganyan nanalangin, tapos sinagot ng Panginoon niya, mararamdaman pala ng Panginoon, eh, kapagka nabawasan ang kapangyarihan niya, eh, 'di ba? O may kapangyarihan mula sa kanya na lumabas, eh, papunta sa kanino mang nangangailangan nito. Ganda, 'di ba? Yan, may humipo sa akin dahil alam kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Oo, nabawasan ang lakas ni Jesus nang gumaling ang babae, 'no? At gumaling nga ang babae. Nang makita ng babae na hindi niya maitatago ang ginawa niya, alam niyo po sa Diyos walang puwedeng itago, eh. Nakita po natin ito sa sitwasyon ng babae, walang puwedeng itago, 'no? At nung makita niya na hindi maitatago sa Panginoon, lumuhod siya kay Jesus, takot at nanginginig, 'di ba? Nanginginig siya at sa harap ng lahat inamin niya ang kanyang sakit at inamin niya ang kanyang sakit. Nakakahiya po 'to para sa isang Hudyo na aminin na siya ay mayroong sakit na pagdurugo. Kasi according to their law, hindi siya puwedeng hawakan, hindi siya puwedeng lapitan. Kita niyo 'no? Oh, pero lumapit siya sa mga tao na bawal po. Bawal po 'yan na siya'y lumapit sa mga tao pero wala siyang kasi hopeless na siya, eh. 'No, bagamat according to their law, hindi siya puwedeng lumapit, hindi siya puwedeng lapitan, hindi siya puwedeng hawakan, 'no, at humawak, oh, pero mga kapatid, masasabi natin na hindi niya inintindi 'yun. Kaya po takot na takot yung babae kasi bawal sa kanya na lumapit sa mga tao at bawal siyang malapitan ng mga tao. Oh, hindi nga siya nilapitan pero siya naman ang lumapit, 'di ba? Hindi nga siya hinawakan pero siya ang humawak. I'm sure na hindi lang si Jesus ang nahawakan niya rito. Kasi ang sabi po ay nagsisisikan ng mga tao kaya siguro sa pakikipagsiksikan niya ay hinawi niya yung mga ibang mga tao ron, which is bawal mga kapatid. Kaya takot na takot ang babaeng ito. O ginawa, nanginginig pa nga eh, oh. Sa harap ng lahat, inamin niya ang kanyang sakit at na siya ay napagaling. Oh, kita mo po napakaganda nito. Oh. Sabi po nito, pinakalma siya ni Jesus at sinabi, sa Mark chapter 5 verse 34. Itong sabi ng Panginoon, "Anak, can you imagine, no? Para tawagin ka ni Jesus na anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Pananampalataya pa rin, pananampalataya pa rin po. Kung sa Bible, ito ay tinatawag na pag na may karamdaman, ano, physical na may karamdaman, kailangan po nating maintindihan na ang pagiging makasalanan ay isang uri ng pagkakaroon ng karamdaman. So, ang pagiging makasalanan po ay isang uri ng karamdaman na kinakailangang pagalingin. Okay? Ang pagdurugo at ang pagiging makasalanan ay iisa lang ang paraan para ito'y gumaling. Ito po sinabi sa atin sa Marcos chapter 5 verse 34. At pakinggan po natin, sabi rito, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Gusto mo mapatawad sa iyong kasalanan ngayon, kaibigan? Sabi po rito, manampalataya ka sa Panginoon. At kinalma ng Panginoon, sabi, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. So, no? Hindi sinabi ng Panginoon na bawal yan. May nilabag kang batas, kailangan kang parusahan. Hindi po sinabi ng Panginoon yun.
Ang sabi ng Panginoon sa kanya ay talagang nakakapagpakalma, no? And I like people that calm me down, no? Kapag may problema ako, kinakalma ako. Ganda nun eh. At that is the kind of Savior we have. At nakita po natin yan sa experience ng babae, may sakit. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Hindi ka na sisisihin, hindi ka na uusigin. Wala kang nilabag na batas. Ikaw ay magaling na. Wow! Maliwanag. Napakaganda mga kapatid. Narinig natin na kahit na sabihin natin, linabag ng babae ang kautusan. Pero sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Which is, yun din ang ginagawa na sasabihin ng Panginoon sa atin yan, whatever is your problem, pagka humingi ka na ng tawad sa Panginoon, tayong mga tao, nagkaroon tayo ng kasalanan, no? Lalapit tayo sa Panginoon, pinatawad na tayo, pero nag-aalala pa rin tayo. No? I think that is not a good attitude. Dapat pagka humihingi tayo ng tawad, paniwalaan natin na tayo pinatawad. Na kasi sinabi po yan sa 1 John chapter 1 verse 9 that God is not unfaithful to forgive you from your sins. No? But instead, God is faithful. He will forgive you. At kapag pinatawad na tayo, balik na agad ang relationship. Balik na agad ang fellowship. Huwag na tayo mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Huwag ka mag-alala. Pinatawad ka na. No? Amen? Yan. Umuwi ka na. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang problema, kadalasan, meron pa tayong guilt That is not good. Kung nandito ka kaibigan at ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, lapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, ikaw ay pinatawad na ng iyong pananampalataya. Ipanatag mo ang iyong kalooban, umuwi ka na. Ganon mga kapatid, ganon. Huwag yung nag-aalala pa. At kapag gano'n ang ating attitude, nag-aalala tayo pagkatapos tayong humingi ng tawad sa Panginoon, ay di nagdududa tayo sa Panginoon. Di ba? At kapag tayo ay nagpapakita na nag-aalala, yun ay another way of na nagpapakita na tayo hindi na nanampalataya talaga sa Panginoon. Kasi nag-aalala tayo Pagka tayo po'y lumapit, pinatawad tayo. Sabi sa banal na kasulatan, pinatatawad ang sino mang lumapit at humingi ng tawad Wala na yun. No? Kalimutan na natin yun. At sabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ganon dapat mga kapatid. At kung nandito ka, at kailangan mo ng pagpapatawad mula sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Tapos pagkatapos ng kalimutan mo na yun, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Wala ka ng problema, sabi ng Panginoon yun. Wala na. Amen? Wala na, wala ka ng problema. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Yan. Kasi kung tayo nananampalataya na tayo pinatawad, manampalataya rin tayo na wala na tayong problema. Umuwi ka, ipanatag mo ang iyong kalooban. Okay? Sana sa gabing ito, mag-umpisa tayo na gano'n ang ating magiging attitude para maging mapayapa tayo sa ating pagtulog. Okay?